Good day everyone. We are Group 2 from BSMT-11, composed of Ralph Morris Paradero, Gerald Artus, JF Wesley Bilago, Vincent Nunag. Today, we will present our project titled Community-Based Feeding Programs for Stray Animals, a Sustainable Approach to Animal Welfare. Statement of the problem: there is a lack of consistent food and care to stray animal in Valenzuela City. According to Counseling and Macabro 2025 Animal Welfare Organization page challenge, such as unstable funding, reliance on donation, and limited manpower, which affect their ability to sustain operation. This study aims to address the following question: how can a community-based feeding program help address the need of stray animals in Valenzuela City? Makakatulong ang basic community-based feeding program sa pagbibigay ng regular na pagkain na pangangalaga ng mga stray animals. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang gutom at sakit at paghihirap ng mga asong gala at pusa. Makakatulong din ito upang mapabuti ang kanilang kalusugan at kaligtasan. 2. How can the community contribute to sustaining animal welfare initiatives? Makakatulong ang komunidad sa pamamagitan ng pagbo-volunteer, pagdodonate ng pagkain at iba pang pangangailangan, at pagkikihalok ng mga programa sa mga stray animals. Maaari rin silang magpalaganap ng kaalaman tungkol sa responsibleng pag-aalaga ng hayop upang mas maraming tao ang makikiisa sa mga animal welfare initiatives. 3. What are the possible challenges in implementing the feeding program? Maaaring maging hamon ang pagpapatupad ng feeding program ang kakulangan sa pondo, limitadong volunteer at hindi sapat na supply ng pagkain. Maaari rin magkaroon ng problema sa pamamatili ng regular na feeding schedule at sa koordinasyon kasalin sa program. Project Objective: feed stray animal in selected area in Valenzuela City. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkain ng mga stray animals sa mga lugar kung saan madalas makita. Maraming hayop sa lansangan ang nakakaranas ng gutom at kakulangan sa pag-aalaga. Sa pamamagitan ng feeding program, matutulungan sila magkaroon ng mas maayos na kalagayan at mabawasan ang kanilang paghihirap. Involve volunteer in the feeding program activity. Layunin din ng proyektong ito na hiyakin ang mga volunteer at miyembro ng komunidad. Tulungan ang pagpapakain ng stray animals sa pamamagitan nito. Napapalakas ang pagtutulungan, malasakit at responsibilidad sa bawat isa para sa kapakanan ng mga hayop. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga tao na mas maging mulat sa kalagayan ng animal welfare. Identify areas with high stray animal presence. Layunin nito ay matukoy ang mga lugar kung saan maraming stray animals upang malaman kung saan higit na kailangan ang feeding activity at support. Sa ganitong paraan, mas magiging organisasyon at epektibo ang pagbibigay ng tulong at papakain sa mga hayop. Promote awareness on animal welfare and responsible pet ownership.
Layunin ng bahaging ito na malaman kung gaano kaektibo ang feeding program matapos itong isagawa sa pamamagitan ng evaluation. Target beneficiary. Good day everyone. The main beneficiary of our project are stray dogs and cats in the community. Through this program, they will receive food and proper care. The community will also benefit because feeding stray animals can help make the surrounding cleaner and safer. People may also become more aware and caring towards animals. Students and volunteers can also learn teamwork, responsibility, and kindness through joining the project. Overall, this project helps both the animals and the community. Project objective: feed stray animal in selected area in Valenzuela City. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng pagkain ng mga stray animals sa mga lugar kung saan madalas makita. Maraming hayop sa lansangan ang nakakaranas ng gutom at kakulangan sa pag-aalaga. Sa pamamagitan ng feeding program, matutulungan sila magkaroon ng mas maayos na kalagayan at mabawasan ang kanilang paghihirap. Involve volunteer in the feeding program activity. Layunin din ng proyektong ito na hiyakin ang mga volunteer at miyembro ng komunidad. Tulungan ang pagpapakain ng stray animals sa pamamagitan nito. Napapalakas ang pagtutulungan, malasakit at responsibilidad sa bawat isa para sa kapakanan ng mga hayop. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga tao na mas maging mulat sa kalagayan ng animal welfare. Identify areas with high stray animal presence. Layunin nito ay matukoy ang mga lugar kung saan maraming stray animals upang malaman kung saan higit na kailangan ang feeding activity at support. Sa ganitong paraan, mas magiging organisasyon at epektibo ang pagbibigay ng tulong at papakain sa mga hayop. Promote awareness on animal welfare and responsible pet ownership. Layunin ng bahaging ito na malaman kung gaano kaektibo ang feeding program matapos itong isagawa sa pamamagitan ng evaluation. Ito ang aming mga nakuhang mga ebidensya na patungkol sa mga stray animals dito sa Valenzuela. Ito ay kilalang issue dito sa Valenzuela na mga pabaya sa pag-alaga ng mga hayop tulad ng mga pusa, aso. Kaya malaking epekto sa ating community na pinapabayaan natin yung mga animals. Kaya mas pagbutihin pa natin lalo na bantayan at ayusin ang pag-aalaga sa ating mga alagang hayop. Maraming salamat. Implementation plan. Preparation phase. Find areas with many stray animals. Coordinate with local official and animals volunteer groups. Invite volunteers to join. Prepare the food and basic materials. Preparation phase. Sa bahaging ito, magsasagawa muna ng paghahanda bago simulan ang feeding program. Hahanapin naman ang mga lugar ng maraming stray animals upang matukoy kung saan dapat isagawa ang pagpapakain. Makikipag-ugnayan din sa mga lokal na opisyal at animal welfare groups para sa suporta at koordinasyon. Mag-iimbita rin ng mga volunteer na makatutulong sa programa at paghahanda ng pagkain at anumang mga pangunahing kagamitan sa paggagamit ng feeding program activities. Implementation phase. Feed the animals once or twice a week. Assign volunteer to specific location. Observe and check an animal's condition. Take photos and record activities. Implementation phase. Sa implementation phase, isasagawa ang regular pagpapakain sa mga stray animals isang beses o 2 beses bawat linggo. Pagtatalaga ng mga volunteer sa iba't ibang lokasyon upang maging maayos ang operasyon. Obserbahan din ang kalagayan ng mga hayop upang malaman kung may pagbabago sa kanilang kondisyon. Kukuha rin ng mga larawan, pagtatala ng mga aktibidad bilang documentation ng program. Campaign. Give out flyer and poster. Teach responsible pet ownership. Encourage people to help stray animals. Awareness campaign. Layunin ng awareness campaign na hiyakin ang komunidad na makikiisa sa pangangalaga ng stray animals. Mamimigay ng flyers at poster upang magbigay ng informasyon tungkol sa animal welfare at responsibilidad ng pet ownership. Hiyakin din ang mga
residente na tumulong sa pagpapakain at pag-aalaga ng mga stray animals upang mapalawak ang suporta ng komunidad. Evaluation phase. Count how many animals were fed. Collect feedback and volunteer and resident. Identify problem, encourage. Suggest improvements for next activities. Evaluation phase. Sa evaluation phase, susukatin ang naging resulta ng feeding program. Bibilangin kung ilang stray animals ang napakain at kokolektahin ang feedback mula sa volunteer at mga residente. Aalamin din ang mga problema na nakakaranas habang isinasagawa ang programa upang makapagbigay ng mga mungkahi at papapabuti para sa susunod na activities. Budget plan. Pet food and dog food, cat food, 3,000. Feeding equipment. Bowls, container, gloves, 500. Transportation, 200. Printing, flyer, and poster, 50. Total budget, 3,750. Sa budget plan naman ay nagpapakita ng mga gastusin na kailangan para maisagawa ang feeding program. Ang 3,000 ay ilalaan sa pagpabili ng dog food at cat foods na pangunahing kailangan ng mga stray animals. Ang 500 ay para sa feeding equipment na tulad ng bowls, container, gloves gagamitin sa pagpapakain. Ang 200 ay nakalaan para sa transportation ng mga volunteer at pagpapadala ng supply sa iba't ibang lugar. Ang 50 ay gagamitin para sa mga printing at flyers, poster para makatulong sa awareness campaign ng program. The paragraph explained that the project aims to help stray animals in Valenzuela City by providing them with regular food support and improve their health and living conditions. It also focuses on educating the community about animal welfare and responsible pet ownership through awareness campaign. The project hopes to encourage residents to participate in feeding program and report animal neglect. In the long term, it aims to strengthen cooperation among volunteers, residents, and local organizations to create a sustainable support system for stray animals. Conclusion. Maraming stray animals ang nagpapabayaan at hindi nabibigyan ng sapat na pag-aalaga, lalo na kapag may mga sakuna o problema sa community. Ayon sa Velasco 2021, madalas na hindi nabibigyan ng priority ang mga hayop, kaya marami ang naiiwan o napapabayaan. Dahil dito, mahalaga mapalawak ang awareness tungkol sa animal welfare at responsible of pet ownership. Thank you.